Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hi and good evening po sa inyong lahat. Ako nga pala si Shana, 27 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Bago Bantay, Quezon City. Nagwo-work ako bilang cashier supervisor sa isang membership shopping company dito na rin sa Quezon City. I'm a silent listener here. Gusto ko lang sanang i-share ang mga creepy story ko na hindi ko makakalimutan hanggat nabubuhay ako. So eto, nangyari lamang ito last year lang. Sa pagkakatanda ko ay 11 PM ng gabi. Sa kalagitnaan ng biyahe namin, ng live-in partner kong si Vince, galing kami ng Antipolo. Naglilibot-libot gamit ang motor niya. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang kaming napadaan sa isang madilim na daanan. Nung una ay sinabi ko sa kanya na bumalik na at wag na kaming tumuloy. Pero siya tong mapilit at dire-diretso lang sa pagmamaneho. Di ako naman, kinakabahan kasi walang liwanag, as in headlight lang ng motor ang meron siya. Sabi ko pa sa kanya ay balik na lang kami kasi parang ang haba na ng minamaneho niya, pero hindi pa rin kami nakakalabas sa daanan na yon. Paluha-luha na ako sa takot kasi feeling ko pabalik-balik na kami at iisa lang ang nadadaanan namin. Hanggang sa sumubok pa kami at dire-diretso lang. Binaligtad na rin namin ang mga suot na damit namin dahil naalala ko yung kasabihan na kapag pabalik-balik ka na sa isang lugar ay ibig sabihin ay napaglalaroan ka na ng kung anuman. At isang solusyon dito ay balik na rin ang suot na damit. Pagkatapos noon ay dumiretso na kami hanggang sa hindi kalayuan ay meron kaming natanaw na parang bahay kubo. Diniretso lang namin yon at merong matandang lalaki na nakaupo sa labas katabi ng puno. Hinintuan namin siya at nagtanong kami. Manong, saan po ba ang daan palabas dito? Tanong ni Vince sa matanda. Diretsuhin nyo lang yan. Diretsuhin nyo lang yan. Naliligaw ba kayo? Tanong pa nito sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawang lalaki ay pinagmasdan ko ang matanda at ang paligid. Napansin ko kaagad yung suot niyang pwedeng maihalin tulad sa costume na suot ng Seven Dwarfs. May kaliitan din ang matanda, siguro mga nasa kalahati ko lang, at napansin ko rin na kakaiba ang kubo niya. Parang hindi siya yung usual na kubo dahil sa bubong nito. Parang mushroom ang hugis. Idagdag pa yung eerie vibes ng kapaligiran. At ang pinagtataka ko ay bakit nasa labas pa yung matanda samantalang malapit ng mag-alas 12 ng madaling araw, tapos ang dilim-dilim pa ng paligid. Walang ilaw o kung anong liwanag. Muli kong ibinalik ang aking paningin sa matanda na kamukha ni Bashful sa Snow White and the Seven Dwarfs. Baka may nagambala kayong mga laman lupa kaya pinagkatuwaan nila kayong iligaw. Narinig ko pang sabi ng matanda. Ano po bang dapat namin gawin? Tanong pa ni Vince. Humingi kayo ng tawad sa naggambala ninyo, tapos pakiusapan ninyo sila na huwag na kayong iligaw. Kahit ninyo sila nakikita, magsalita pa rin kayo. Naririnig naman nila kayo. Payo pa nito sa amin. Sige po, maraming salamat, ang sabi naman ng matanda. Nag-start muli ang motor at nagsimula na kaming magmaneho. Pero habang papalayo sa pinanggalingan namin ay napagpasyahan kong lumingon pabalik para tingnan kung naroon pa rin ang matanda. Nakinggulat ko na wala na roon ang matanda pati ang kakaiba niyang bahay kubo. Kinilabutan ako noon, Papa Dudut, kaya sinabi ko kay Vince ang mga nakita ko.
Huwag mo na lang yung pansinin, Shana. Ang importante ay makaalis tayo dito, ang sabi na lang sa akin ng live-in partner ko. Pagkatapos noon ay sinunod namin yung sinabi ng mahiwagang matanda. Tabi-tabi po, pasensya na po kayo kung nagambala namin kayo. Sana po ay mapatawad niyo po kami. At saka makikiusap lang po kami sa inyo na sana'y tulungan niyo po kami makauwi sa bahay namin. Malakas na sabi ni Vince habang nakasuot siya ng helmet. Papadudot nagpatuloy lamang kami sa pagbabaybay hanggang sabay nakasabay kaming tricycle na hindi namin mawari kung saan ang galing kasi hindi man lang namin narinig. As in nagulat na lamang ako na bigla na lang sumulpot sa gilid namin. Merong backride na babae sa likod at merong sakay sa loob pero hindi naman gaanong makita dahil nga madilim at meron ding nakalagay na mga gamit sa loob. Nakatingin sila sa amin. Sobrang napakapit talaga ako sa partner ko at naiiyak na. Siya'y kalmado lang, maneho lang. Mga ilang minuto pa, pagpikit lang ng mata ko, ay isang kisap mata lang ay nawala na yung tricycle at napalitan naman ng sasakyan na puti sa harapan namin mismo. Ang sabi ni Vince sa akin ay kapit ka lang sa akin ng mahigpit. Higpitan mo, mag-overtake ako. Pag-overtake namin ay nawala yung kotse at tumambad sa amin ang lumang ospital. Sobrang nagdadasal na kami ng mga oras na yon. Sobrang na kasi, grabe na, hindi na maganda. Lumiko na kami at dahil sobrang dilim ay hindi namin gaanong kita ang daan. Pagod at ngalay na rin si Vince. Bigat na bigat ng pakiramdam ko. Para kong lalagnatin on the spot ang gabing yon. Sa di kalayuan ay meron na kaming natanaw na pula at asul na ilaw at meron pang nagfa-flashlight. Eto na Han. Ay salamat, nakalabas na tayo. May checkpoint to, ang wika ni Vince sa akin. Nakahinga na ako ng maluwag ng mga sandaling yon pero parang may nararamdaman akong mabigat na sumandal sa likuran ko kaya masama pa rin ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Dala mo ba ang lisensya mo? Tanong ko pa sa kanya bago kami makalapit sa mga pulis. Oo, sandali, pinapara na tayo, sagot niya sa akin. Uminto kami at buwaba muna ako sa motor at dinukot na ni Vince ang papeles ng motor niya at lisensya. Samantala pagtayo ko ay pakiramdam ko ay may nakasabit sa balikat ko. Sa sobrang bigat ay parang gustong bumagsak na ng katawan ko. Pero hindi ko na pinansin yon dahil iniisip ko na baka dala lamang yon ng labis na pagod at stress dahil sa mahabang biyahe. May violation kayo. Narinig kong sabi ng pulis sa live-in partner ko. Siyempre nagulat kaming dalawa at nagkatinginan na may halong pagtataka. Bumalik ang tingin ni Vince sa pulis pagkatapos. Ano sir? Kompleto naman ang papel ng motor ko at may lisensya naman ako. Rehistradong motor ko at naka-helmet kami, wika niya. Hinawakan ko naman sa braso si Vince para pakalmahin siya at para bigyan siya ng signal na huwag makipagtalo sa mga pulis. Tatlo kayo sa motor ninyo. Hindi na pwede yon. Bata pa, nakahubad at wala pang helmet. Nasa likod pa. Delikado yung ginagawa ninyo, lalo na't dito pa sa daan na ito na pili ninyo na dumaan. Nagkatingin ang kami ni Vince. Bata? Nagtataka kong tanong. Pero sir, dalawa lang kami. Bakit naman kami magsasama ng batang nakahubad at walang helmet? At sa likod pa namin papaupuin. At saka wala pa po kaming mga anak. Mahinahong sagot pa ni Vince. Medyo natahimik at parang napaisip, tumingin ito sa paligid at binalik ang papel at lisensya ng motor. Napaglaruan din kayo. Nawala na yung bata. Dumaan kayo ng simbahan bago kayo umuwi. At wag na kayong uulit na dumaan dito. Napaglaruan kayo. Seryosong wika ng pulis. Lumapit naman ng isa pang pulis sa amin. Naku, maraming ganyan dito. Mga driver na napaglalaruan ng mga maligno. Magtuloy muna kayo sa simbahan at magdasal. Baka kasi sundan nila kayo hanggang sa bahay ninyo. Ang sabi pa nito sa amin. Salamat sir. Ang sabi na lamang ni Vince sa dalawang pulis at muli kaming bumalik sa aming motor at muli itong pinaandar. Hindi nagtagal ay nakalabas na kami.
Pero nakalimutan na naming dumaan sa simbahan since mag-aalas-2 na ng madaling araw at siguradong sarado na rin ang simbahan. Pag-uwi namin sa bahay ay mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Since buong galo lamang ang bahay namin ay dumiretso na kagad ako sa kwarto dahil pagod na ako at pakiramdam ko ay magkakasakit pa ako. Si Vince naman ay dumiretso sa banyo para maligo muna dahil kanina pa raw siyang lagkit na lagkit sa kanyang sarili. Habang nakahiga ako sa aking kama ay hindi ko napigilang maidlip muna. Pero wala pa sigurong 1 minuto nang biglang nakarinig ako ng pagtakbo mula sa labas papasok sa kwarto namin ni Vince. Yung takbo niya ay parang sa bata. Napaisip ako at napalingon sa bukas na pintuan. Maliwanag ang kusina dahil bukas ang mga ilaw at rinig ko si Vince na kumakanta pa habang nagsha-shower. Kaya sinubukan ko ulit na umidlip. Pero Papa Dudut, ipipikit ko pa lamang ang aking mga mata ay muli akong nakarinig ng mga pagtakbo sa loob mismo ng aking kwarto. Dahil dito ay napabangon ako sa aking kama at umupo nakaharap sa bukas na pintuan. Vince, matagal ka pa ba dyan? Tanong ko. Narinig naman ng partner ko ang boses ko. Malapit na, sagot nito habang nasa loob ng banyo. Ganon talaga si Vince, matagal maligo, kaya matyaga ako naghintay sa kanya. Ngunit habang nakatingin ako sa bukas na pintuan ng kwarto, ay nakaramdam ako ng matinding lamig mula sa aking likuran, kaya napalingon ako. Wala naman ako nakita maliban sa bukas na bintanang may screen. Malamig ang simoy ng hangin, mukhang uulan kasi ng mga sandaling yon. Kaso Papa Dudut, nang ibalik ko ang aking paningin sa pintuan ay laking gulat ko nang makita ko ang isang figurang nakatayo at nakatingin sa akin. Isang batang maitim, hubad, may mga matang naninilaw ang nagbibigay ng matatalim na titig sa akin. Dahil sa labis na takot ay napasigaw ako at kasabay nito ang pagkamatay ng ilaw sa kusina. Pero bumalik din kaagad ang ilaw makalipas ang 3 segundo. Pero wala na roon ang batang nakatayo. Dahil doon ay nagmamadali akong lumabas ng pintuan at kinatok ang pinto ng banyo. Tiyempo namang lumabas na si Vince na bagong paligo. Ano nangyayari sa iyo, Shana? Concerned na tanong niya sa akin. May nakita kong batang itim na hubad tapos dilaw ang mga mata niya. Vince, sumunod sa atin yung nakita ng pulis kanina, natataranta kong sabi sa kanya. Saan mo siya nakita? Usisa pa nito. Doon sa pintuan nakatayo, tapos bigla na lang siyang nawala nang magpatay sindi ang mga ilaw. Natatarantang kwento ko pa sa kanya. Hindi ko na rin napigilan ang umiyak ng mga sandaling yon. Agad naman ako niyakap ni Vince, Papa Dudut. Huwag ka mag-alala. Mamaya pagsikat ng araw ay pupunta tayo ng simbahan. Sabi pa niya sa akin habang pinapakalma ko. Samantala pagkatapos noon ay sabay na kaming natulog ni Vince. Iniwan na naming bukas ang ilaw sa kusina dahil na rin sa pakiusap ko. Dahil nga natatakot ako. Hindi na rin namin sinarado ang pintuan para pumasok ang liwanag sa aming kwarto. Hindi nagtagal ay nakatulog na kaming pareho. Pero Papa Dudut, pagsapit ng eksaktong 3:00 ng madaling araw ay bigla ako nagising. Nagulat na lamang ako dahil patay na yung mga ilaw sa kusina. Nagtaka ako dahil hindi naman brownout at lalong hindi yon papatayin ni Vince kasi nag-usap na kami. Chinek ko ang cellphone ko pagkatapos at nakumpirma kong eksaktong 3:00 ng madaling araw. Mamayang kaunti ay nagulat na lamang ako nang muli akong makarinig ng mga yabag na nagmumula sa isang bata. Dahil dito ay sinubukan kong gisingin si Vince. Pero sa kasamaang palad ay tulog mantika ito. Yung tipong kahit napatay na ako, na kung sino mang halimaw ang nasa bahay ay tulog pa rin siya. Pero sinubukan ko pa rin gisingin si Vince hanggang sa makarinig ako ng sit-sit mula sa bukas na pintuan. Napalingon ako sa madilim na labas ng kwarto namin. Kinilabutan talaga ako sa aking nakita, Papa Dudut. Hindi ko man makita ang figura ng bata sa sobrang dilim sa labas ay kitang-kita ko naman ang kanyang naninilaw at nanlilisik na mga mata.
Para bang glow in the dark ito. Hindi ko mapigilang mapasigaw sa sobrang takot. Ngunit hindi nagising noon si Vince at pumasok sa kwarto namin ang batang itim na hubad. At mabilis itong tumungo papunta sa paanan ng kama namin. Sa sobrang takot ay nabato ko ito ng aking unan habang sumisigaw. Pero tumagos lang ang unan sa nakakatakot na nilalang na yon. Lumayas ka sa bahay namin, hindi ka welcome dito. Lumayas ka! Sigaw ko ng sigaw noon, Papa Dudut, habang nakatingin lang sa akin ang batang itim na may dilaw na mga mata. Tapos mamayang kaunti ay nakaramdam ako ng pagyugyog sa aking katawan. Nagtaka ako at nataranta. Mamayang kaunti bigla na lamang umusok ng itim ang buong paligid. Hindi nagtagal ay nakarinig ako ng boses ng lalaki na tinatawag ang aking pangalan. Shana! Shana, gumising ka, Shana! Bigla na lamang akong nagising. Nagulat ako dahil nakahiga ako sa kama at sa gilid ko ay niyuyugyug ako ni Vince. Bukas din ang ilaw sa kusina kaya pumapasok sa kwarto namin ng liwanag dahil sa bukas pa ring pintuan. Binabangungot ka. Ano bang napanaginipan mo? Tanong niya sa akin. Napanaginipan ko yung batang itim. Ginugulo niya ako. Vince, dapat pala kahit madaling araw dumaan muna tayo ng tapat ng simbahan. Ang sabi ko sa kanya habang umiiyak. Chinek ko naman yung orasan sa aking cellphone. 5:45 ng umaga. Kaya nagpasya na kami ni Vince na bumangon na at mag-almusal. Pagkatapos noon ay naligo kami ng sabay. Tapos nagbihis. Pero bago kami umalis ng bahay ay nagdasal muna kami ng partner ko. Dumaan kami sa simbahan ng Antipolo at merong lumapit sa aming matanda at inabutan kami ng rosaryo. Biglang sabi sa amin na iwan muna siya dito at magdasal kayo at huwag niyo siyang pasamahin. Hindi siya makakabuti. Opo manang, alam po namin kaya po kami pumunta rito sa simbahan kasi ginugulo ng elementong yon ang asawa ko, ang sabi ni Vince sa matanda. Sige, pumasok na kayo tapos hanapin ninyo si Father Robert. Magaling siyang magpaalis ng mga masasamang elemento. Mapapaalis niya yung sumusunod sa inyo, wika ng matanda sa amin. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay pumasok kami ng simbahan at nagdasal. Mamayang kaunti ay pinuntahan nga namin si Father Robert para kausapin tungkol sa nangyayari sa akin. Pero nagulat kami dahil alam na niya ang sadya namin. Nakikita ko yung elementong sumusunod sa inyo. Nasa tabi lang natin siya, ang wika pa ng pare. Anong klase siyang elemento, Father? Usisa ko. Kaluluwa ba siya ng batang namatay doon sa highway? Tanong ko pa. Hindi siya multo o kaluluwang ligaw. Isa siyang maligno. Masamang maligno. Nagambala niyo siya nang madaanan ninyo ang bahay niya. Kaya gusto rin niya kayong gambalain para makaganti. Sagot pa ng pare. Paano ba namin siya mapapaalis? Tanong ko ulit. Simple lang. Magdasal kayo at kailangan ninyo ng bendisyon. Wika ng pare sa amin. Pagkatapos noon ay nagdasal siya at sinabayan namin siya. Mamayang kaunti ay parang may kinakausap na siya. At ang sabi pa niya ay umalis ka masamang maligno sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Inuutosan kanyang lubayan mo ang mag-asawang ito. Aniya sabay wisik ng holy water sa aming dalawa. Ewan ko, Papa Dudut, pero sa puntong yon ay guminhawa ang pakiramdam ko. Mamayang kaunti huminto na ang pare sa pagbabasbas sa amin. Sabi-sabing wala na siya. Hindi na niya kayo gagambalain pa. Bago kami umalis ay binigyan niya kami ng isang bote ng holy water at nagsabi siya na wisikan din namin ang buong bahay namin habang nagdarasal ng Lord's Prayer, Hail Mary at Glory be. Agad namin kinuha ang bote at pagkatapos noon ay bumalik na kami sa aming bahay. Pag uwi namin ay sabay kami na inapoy ng lagnat pero ginawa pa rin namin ang pagbebendisyon sa bahay habang nagdarasal. Pagkatapos ay umorder na lamang kami ng pagkain sa delivery app dahil matamlay na matamlay kami. Lugaw at kalamansi juice lamang noon ang inorder namin dahil parang wala kaming ganang kumain at pagkatapos naming kumain ay sabay kaming natulog ni Vince sa hapon. Kinabukasan ay maayos na ulit ang lagay namin at magaan na ang aming pakiramdam. Hindi na rin nagparamdam yung malignong sumunod sa amin. Simula noon ay never ko nang ininda ang pagiging bored ko
at hindi na ako nag-aya pa na mag-road trip sa malalayong lugar. At dito nagtatapos ang aking kwento. Sana'y magustuhan ninyo at ma-share nyo sa iba. God bless at maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Shana. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.